Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Webes, pitsa 5 sa buwan sa Marso 2026. Sangan sa kong partner, Malu Inocando Tabar, ako inyong higala sa kanginan Attorney John Destacamento. Maguban-uban na sabtan ninyo og usa ka oras dinhi sa tong programang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Apan sa dili pa ato sang susihon ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas diis tong linya Sir Ever John Tenyo. May buntag Sir Ever. Ngayong buntag sir, ngayong buntag Cebu, kini ang pinaka-latest na weather update para karong adlawng Huwebes, ika-5 sa Marso tuig 2026. Ang northeast monsoon o hanging amihan ang padayong nakapekto sa may tumwing bahin sa Northern Luzon, samtang ang easterlies o ang init na hangin na nagagikan sa dagat Pasipiko ang padayong nakapekto sa naibiling bahin na wala kita ginomonitor na low pressure area o unsa mang daotang panahon sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ug may tawda na ang atong forecast weather condition para karong adlaw ang tibok Visayas makasinati sa medyo mapanganuron ngadto sa mapanganuron na kalingitan. Gabanan sa mga patak-patak na paguwan, panugdog ug kilat tungod kana sa easterlies. Posible gihapon ng kalit na pagtaas sa tubig baha ug pagdahili sa yuta sa mga higayon na aduna kitay masinati na mga severe thunderstorms. Maong mas maayo na atong i-monitor o bantayan ang mga advisories or thunderstorm advisories na ginarelease gikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas. Ug para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, ang tibok Visayas makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa amihanan sidlakan di ang atong kadagatan aduna puy hinay ngadto sa kasarangan ng mga balod. Ang mga pagbalod moabot og 0.6 to 2.5 meters ang katason. Para sa temperatura sa tibok Sugbo naa kita sa 26 hangtod 30 degrees Celsius para karong adlaw ug ang atong dagat mo taob unyang alas 12:32 sa Udto. Philippine Standard Time na kita sa 8:09 AM ug ang atong haring adlaw musap unyang alas 5:55 sa hapon. Ug kana ang pinaka-latest gikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas. Kini si Everjan Tenyong nagpahinumdum na sa bago-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Daghang salamat ug maayong buntag. Daghang salamat Sir Ever John Tenyo gikan sa Pag-asa Visayas ug may buntag ninyong tanan diha sa inyong buhatan sir. O karon narita sa ato ang mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, transport groups favor subsidies over fare hikes. Sa Super Balita, motorsiklo gibalhin ra sa impound area. Sa The Freeman, garbage cost swells to 2 billion pesos. Archival says 500 million disposal budget, not enough. Sa Banat News, usa patay, duha angol, motorsiklo nagsungag. Sa Philippine Daily Inquirer, 2 raps versus Sara found sufficient in substance. Sa The Philippine Star, impeach raps versus Sara, sufficient in substance. Sa Manila Bulletin, fuel subsidy readied amid Middle East crisis. Og sa Tempo, VP Sara files perjury case versus former aide. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga migawas sa
mga newspapers nga lokal o nasyonal. Sa atong pagbalik ang mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Di siya ko mutuog na ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita na ginigatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako nga kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa tong mga balita. Naguna sa tong mga balita karong buntaga mga tugpahanan sa United Arab Emirates anam-anam nang giablihan alang sa mga turista nga buot mobalik sa mga nagkadaiyang nasod. Nagmatngon hinuon ang Philippine Consulate aron kalikayan ang pagpunsisok sa mga mopahimulos sa repatriation. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro.
Anam-anam ng giablihan ang mga tugpahanan sa United Arab Emirates aron i-accommodate ang moabot sa 20,000 ka mga biyaherong gilangkuban sa mga turista gikan sa nagkalain-laing mga nasod. Apil na ang Pilipinas. Kini aron makalingkawas o makapauli na nga mas luwas samtang wala pa nagkagrabe ang gubot karon sa Middle East. Matud sa General Civil Aviation Authority sa Abu Dhabi nga kabahin lang kini sa gimong exceptional flight operations sa ilang mga airports. Magdepende lang kini sa schedule nga gihatag sa mga airline companies bahin sa lain-laing mga padulngan gikan sa Middle East. Manggidambagan si Aviation Authority didto sa tanang mga pasahero nga bantayan ng flight advisories aron mas mapangandaman pa ang pagpauli. Giang pinuon kini sa konsulada sa Pilipinas dito sa Dubai ang nimong lakang sa UAE Aviation Authority alang na sa mga Pilipino. Dugang pangtambag gikan sa konsulada nga magmatngon sa pagbiyahe karong kalkulado na ang mga lakang tali sa US-Israeli forces ug Iran silang gera. Matod sa Philippine Mission sa Dubai nga si Consul General Ambrosio Brian Enciso III nga igo lang silang magmatngon sa partial reopening aron kalikayan ang posibleng kagubot sa higayong mo repatriate na ang ubang mga Pinoy. Gikan sa kapin usa ka libo ka mga Pilipino sa Middle East nga buot na ang mo repatriate, nagagikan ang 586 nini sa Dubai subay sa tumang kabalakang naangkon sa mga kabanay dinhi sa nasod subay sa napadayong nga gyera. Gian Navarro, CCTN News. Subay sa maong balita, syudad sa Mandawi magdaginot na sa ilang konsumo sa produktong petrolyo. Mga departamento giauhag sa pagmenos sa mga dili importante nga lakaw o biyahe. Ang kasayuran gihatod ni Mary Rose Sagarino. Nag-andam ang syudad sa Mandawi og mga lakang aron maminusan ang konsumo sa produktong petrolyo sa mga sakyanan sa gobyerno. Gikatakdang ipagawas karong adlaw ang kamanduan ni Mayor Tadeo Junque Uwano. Pag-awhag sa tanang departamento sa paghimo og action plan kung pila ang mahimong madaginot o pagkunhod sa paggamit sa lana. Giawhag nga kung mahimo nga maminusan ang dili mga importante nga biyahe o lakaw. For example, mingon sila nga nasla activity dito sa daan bantayan. Pwede ba diri na nas Mandawi? That is an example. Ang pagdaginot subay sa nagkataas nga presyo sa litro sa produktong petrolyo diin gikabalakan sa Department of Energy nga posibleng mosaka sa 7 pesos ngadto sa 10 pesos kung magpadayon ang tensyon sa Middle East. Hinuon giklaro sa syudad nga walay apil ang mga importanteng serbisyo sama sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o operasyon sa kapulisan. Except kani mga, of course, ambulansya, essential services sa CDRMO, sa police. But all others will have to follow the direction nga ipakat. But konsultaon lang namo sila. Okay. Di sa ta pwede, ningon sa lang mayor, di man sa pwedeng abrupt na mukat niya, na mo suffer nga mga services or activities sa mga departments. Samtang gikatakda usab ang paragtigom sa Local Price Monitoring Council paghisgot sa posibleng epekto sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang nagpabilin nga stable ang supply sa lana ug bugas sa probinsya sa Sugbo, matod pa ni Governor Pamela Baricuatro. Apan bisan pa man niini, daghang mga manindahay ang giingong nagpatuyang pagpaburot sa presyo sa mga nagunang mga palaliton. Ang kasayuran ni hatod ni RV Veloso. Nagpabilin nga stable ang supply sa lana o bugas sa probinsya sa Sugbo taliwa sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Kini mo'y gipasalig ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Apan bisan pa niini, daghang mga manindahay ang giingong mipatuyang sa pagpaburot sa presyo sa mga gibaligyang basic commodities, ilabi na sa bugas. So nalang din yung mga retailers who are taking advantage of the price of the prices in the Middle East now. Nag-increase na sila the prices of rice. But watch out because we are monitoring you and we're urging you, please do not take advantage of the situation because we really run out of if we do so. Iyang giduga nga pipila ka mga lakang ang gihimo sa Kapitolyo aron paghatag og alibyo sa posibleng epekto sa economic fallout tungod sa giyera. Aron masiguro ang seguridad sa mga Sugboanon anaa sa maapektadong lugar, nakig-alayon na usab ang Kapitolyo sa national government agencies ug galing gikinahanglan ang pag-repatriate kanila. Different agencies regarding this. Sa atong mga assistance for those returning OFWs. So we were making plans for this one. Finalizing sa May, so mga plans. But we will tell you
in a matter of time. RV Veloso, CCTN News. Sa laing balita, mimando na og investigasyon ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo kabahin ni atong nag-viral sa social media nga gibaneho sa personnel sa Traffic Enforcement Unit ang usa ka motor nga gidakop o gi-impound tungod kay illegal ang pagtaod niini og muffler. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Mipagawas dahil ng kamanduan ng hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga si Police Colonel George Ilanan sa mga investigador pagsusi sa mikatap nga hulagway sa social media din makita ang usa ka personnel sa Traffic Enforcement Unit nga nagmaneho sa usa ka motorsiklo nga dinakpan tungod sa pagtaon nini sa illegal nga muffler. Matud ni Ilanan nga human nila makita ang nag-viral sa social media, iya dayon nga gipasusi ang mga pasangil aron masayran kung tinuod kini og hangtod karon nagpaden pa ang investigasyon. Tinguhan ni Ilanan nga ang magkuha nila nga kasayuran miagi sa tinud-anay nga investigasyon. Giawag usab sa police official ang tag-iya sa mga motorsiklo nga morusog formal nga reklamo aron mahatagan usab og kahigayunan nga matubag sa hingtungdang police personnel ang mao nga pasangil. Ongoing pa ang investigation. Yeah, dayon atong gi-consent, atong gihangyo ang atong complainant to file the formal complaint. To file lang siya sa formal nga complaint so that matubagsad sa hingtungdan in a proper forum. Sigon sa gipost sa social media nga ang mga motorsiklo ginakop sa taga TEU alas 2:30 sa hapon nitong Sabado sa Southern Properties o gidala kini sa ilang buhatan og giisyuhan og temporary operators permit apan nakugang na lang kini nianang pagkadomingo Marso 1, 2026. Nakita na niya sa social media nga ang iyang motor gimaniho na kini sa usa ka pulis nga dunay marka sa ruyo sa vest nga TEU. Nakapangutana siya nga mamahimo ba di ay nga maggamit sa pulis aga na impound na nga motorsiklo o mihulga kini nga mapasaka sa og kaso. Usa sa mga personel sa TEU nga dili lang magpaila mitugan nga wala gamita sa personal nga katuyuan sa pulis ang mao nga motorsiklo. Matud niini nga gimanduan ang ilang buhatan nga ihatod ang tanang nga na-impound nga mga motorsiklo nga dunay violation sa illegal muffler ngadto sa kampo sa Cebu City Police Office. Ang mga nadakpan sa Cebu City Transportation Office dito usab gipanghatod sa CCPO aron usahon na sa pagpasakay sa ELF nga may mohatod niini sa impounding area. Walay kamaturan matud pa ang mao nga pasangil sanglit ang tanang sakop sa TEU do na matud pay isyu nga motorsiklo nga iya sa gobyerno. Sa wala pa kinindalha sa kampo sa CCPO, nakablatter usab matud pa kini nga nagpamatuod nga lehitimo ang pagbalhin sa maong na-impound nga motor. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Department of Tourism 7 nakig-alayon sa pribadong sektor aron itanyag sa tanang mga turista ang mga adventure sites sa Central Visayas. Andam hinuon ang maong mga laaganan aron dagsaan sa mga turista karong summer season. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Gipaybaw sa Department of Tourism 7 ang ilang collaboration karon sa pribadong sektor aron ilakip sa offerings ang mga bisitahonong adventure sites sa rehiyon. Ato sa Outdoors 7 Summit nitong nakalabay nga weekend, gilusad nila ang Outdoors 7 Hub diin himuon entero tuig ang pag-promote sa mga laaganan. Pinaagi nini, mahimong makatanyag ang mga LGU sa idalit nilang tourist spots nga puno sa kulbahinam og aksyon sa uban. Ang buwan naman ng offering, canyoneering sa lungsod sa Badian diin mahimong i-avail sa partner store ang iyang tour package. Mato di DOT7 OIC Director Jelina Asis Dimpas nga pinagi sa mong partnership, mas mapaduol sa mga adventure seekers ang mga ikadalit ng tourist sites sa Sugbo ug Bohol. So mo ang ilang jump off point and then they could join, they could sign up, they could access information kung unsay atong ma-offer din sa Cebu, Bohol, Central Visayas region. Lain-laing adventure spots ang itanyag ngadto sa mga bisita kada buwan, gikan sa tour packages hangtod sa uban pang mga mahinungdanong impormasyon bahin niini. May pasalig ang pribadong sektor nga imong patas ang pag-feature nini aron adunay igong exposure ang uban. Ang unity ani being i-support siya as parang sa mga outdoor community, especially nga these products naghatag pa ning livelihood sa atong mga local kaning communities. Samtang nakaandam na ang mga laganan aron dagsaon pohon sa mga bisita karong summer season. Maong nakahigayon og tuki ang mga ana sa tourism sector ato sa Outdoor 7 Summit ang mga sulirang atubangon. Abagan ni nun kini sa DOT7 aron di mahasol ang uban o gimoong mas memorable ang pagbisita sa Central Visayas. So muna, naging partner yun ni ato ang mga
Ian Navarro, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug kadto mga balita, inyong nakita kagahapon sa Sairi 47. Sa atong pagbalik, mag-isgot-isgot at kitang mga pipila ka isyu nga may labot ang lungsod o ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Your path to a new start. Nutrition, exercise and elimination, water, sunlight, temperance, air, rest and recreation, and most of all, trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, OzoneMed Health and Wellness Talk. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So
Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lives next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't feature what you put him down. Says I kiss me, love and lips so wide, and things that bothers me is looking like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Kumusta inyo ha ang mga gasolinahan diha sa inyo ha? Patuyang ra ba og pagpaburot sa ilang presyo? Patuyang ra ba og pagpamahal sa presyo sa lana, presyo sa krudo, presyo sa gas? Kay ang kagamhanan sa probinsya sa Subo, ang Kapitolyo, pinaagi ni Governor Pam Baricuatro, giwarningan ning mga retailers sa mga gasolina, krudo o gas nga they will be dealt with accordingly. Papanubagon kining mga gasolinahan nga nagpatuyang sa pag-take advantage, sa pagpaburot sa ilang mga presyo. Kana maoy warning ni Governor Pam Baricuatro, warning sa iyahang sa mga negosyante dinhi sa Sugbo nga dili abusaran, dili abusuhon ang sitwasyon dito sa Middle East, ang krisis sa Middle East, ang giyera dito sa Middle East, aron mao na himuon nga rason nga pausbawan ang presyo dinhi. Matod ni Governor Pam Baricuatro kagahapon sa iyahang warning nga katong mga retailers nga mag-take advantage sa presyo sa sitwasyon kay ilahang patasan ang presyo sa ilahang mga gipambaligya kay they will be closely monitored and they will face the consequences of their action. Mao kana ang pasalig sa gobernador kay matud pa naay mga reports nga nakaabot sa iyaha nga naay mga retailers nga patuyang sa ilahang gibati. In fact, nakita nato mga higala nga na mga gasolinahan nga murag nalinyahan na nya bisan pa og duna pa sila igo nga inventory sa ilahang mga produkto apan nagpatuyang lang og presyo bot pilay ilang giusbaw niini kay so far ang gi-announce ato the other day pag Lunes o pag Martes kay piso raman to hangtod medyo wato kabot og 2 pesos pero kaning mga nahitabo karon dunay mga retailers kuno matud ni GovPam and matud pa nga gitan-aw gimonitor mo because we are monitoring you and we are urging you please do not take advantage of the situation. Mao kana ang hangyo sa gobernadora. Ingon sad sa gobernador nga sa pagkakaron
wala pa kunoy shortage, wala pa'y pagkuwang sa supply sa bugas o sa lana dinhi sa probinsya o dinhi sa dakbayan lalawigan sa Sugbo. Mauna nga walay igong kapasikaran, walay igong rason kining mga tag-iya gasolinahan, operator sa mga gasolinahan nga magpatuyang lang sa pagpausbaw sa ilahang presyo. Matod sa Department of Agriculture nga wala man sa shortage sa bugas. Nganong naiuban na nantay na receive nga report ang Kapitolyo nga doon na kunoy patuyang lang og increase sa presyo sa humay, no? So wala may shortage. So wala gyud so naa na gyud di ay mga retailers who are taking advantage of the prices due to the conflict in the Middle East. Mao na giingon sa gobernadora. So karon ang provincial government, ang kagamhanan sa sa probinsya sa Sugbo, iya na ning gi-activate, gi-mobilize na ang iyang price monitoring system, mechanisms aron pagtan-aw, pagmonitor ato mga presyo sa lana, presyo sa gasolina, presyo sa gas, krudo, o ingon man presyo sa bugas o uban pang mga basic commodities. Subay ni ato mga report nga dunay mga ubang mamaligyaay nga nagpatuyang sa pagpataas sa ilang mga presyo. Nya matod sab ni Assistant Provincial Administrator nga si Aldwin Impases nga naay mga report nga ang bugas kuno dinhi sa probinsya sa Sugbo, ang uban ana gibaligya na sa 70 pesos per kilo. Sa uban nga mga lugar, liman mo anang 70 pesos per kilo manghigala. Asa man ang 70 pesos per kilo na karon ang murag ang katong mga ganador na araman sa 50 kapin. So plus 20 di ay dayon automatic. Dako kayo og usbaw, dako kay patong. Paldo-paldo ang mga negosyante ani kung mao ni gadahan sila magampo na lang sila nga di mahuman ang gira dito sa Middle East kay aron permi sila paldo sa ilang negosyo. Pero ayaw sa rin tao ninyo na abusari, i-take advantage ang sitwasyon mupay nagampo ta nga mahunong dito ang sitwasyon nga mo dili mo further escalate kamo sa diha nagpatuyang lang sad mo pagpaburot. Naagi mga tao ngayon ani mga higala nga panahon sa krisis, panahon sa kalamidad, dili mo patigbabaw ang ilahang compassion, dili mo patigbabaw ang ilahang kada bitaw ang ilahang concern para sa kaayuhan sa tanan. Instead ang mapatugbabaw sa ilang pagka-business minded, ang ilang pagka-negosyante, no? So ibutang sa nato sa lugar ang mga business nga business decisions kay aside sa ang uban ani illegal mo constitute og mga krimen ng buhat. So kuan sad ta, makonsensya sad ta ilabi na nga pagkakaroon gi siguro man sad sa ato ang provincial government nga naa pa may igo nga supply sa krudo, sa lana ug sa uban pa mga basic commodities. So there is no reason nga ato ang usbawan ang mga presyo. As of kagahapon, ang monitoring team nag-conduct sila mga random site inspection across the province. Nya kining mga teams pod mo submit ni og report ngadto sa gobernadora by the end sa katapusan niining simana og sa kadto mga retailers nga identify nga ni nakit-an napalgan nga mga abusador og ni take advantage ani nga situation, dunay nagpaabot kaninyo nga premyo nga mas mahal pa ang 20 pesos nga inyong giusbaw. So watch out nang mo diha mga negosyante nga patuyang lang og pasakag presyo. Matod sab sa balita diri mga higala nga kuan kuno aside anang kanang presyo sa bugas nga wa kunoy igo nga kapasikaran nga dapat ipausbawan, ang gobernadora niingon nga dunay mga siya na-receive nga report nga dunay mo kuno mga panic buying. Ingon siya nga ayaw lang mo pag panic buying kay gisiguro niya nga naa lagi tay enough nga supply sa bugas. So mao na nga kamo diha chill lang mo, sige mo panic buying. Sana all na ika-panic buying. Ang uban way ika-panic buying kay way ika-palit. Pero kana ay di ta magpanik-panik kay pagkakaroon sad murag just now I learned nga murag
padayon gyapon ang mga pagpamumba dito sa Middle East, no, ni padayon na bata murag naduna naman toy murag naagrihan ang mga nasod nga murag ilahang i-regulate or follow sila sa mga protocols, follow sila sa balaod, international humanitarian law o kining balaod about sa gera, aron walay mga inosente pa ang maangin tungod aning ilahang ongoing conflict dito sa Middle East. So mo na mga higala ang update niya ang probinsya sa Sugbo ingon nga kung duna mo ay mga reklamo aning mga negosyante nga patuyang lang og paburot silang presyo, pakig adto mo sa official page sa Cebu Provincial Government or adto mo sa Cebu People's Action Center hotline nga nag-operate by district to address your concerns promptly. Gipaniguro sab sa gobernadora nga the capital is doing its best and that it is on top of this situation. So mana mga higala ang update dinhi sa atuaw niya. Lain pay update nga higala katong giingon ni Mayor Nestor Archival dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ba nga ini atong problema sa basura is costing us really a lot. Kay karon ang budget sa Cebu City Government unta for this year for the disposal of garbage naara sa 500 million pesos. Pero sa pag-analyze na nila karon niining bag-o nga arrangement nga magsigi og haul-haul, magsigi og padaan na mga basura sa Cebu City ngadto sa landfill sa Aluginsan ug uban pang mga landfill, medyo gastuso siya, medyo kining mahal siya. Muburot ngadto sa 2 billion pesos nga tiaw mo na. So times 4 gikan sa 500 million magkinahanglan na karon og 2 billion pesos and that's just in a matter of a year mga higala. So unsa asa man na pangitaon, asam ta manangkong anang 1.5 billion pesos, diba? Karon si Mayor Nestor Archibald warning siya nga kining 500 million nga annual disposal budget dili ni siya paigo to cover the costs expected to double or even triple because of compounding factors. Unsa man ay mga factors nga samot sa kabati sa sitwasyon sa pag dispatsar sa atong mga basura. Una na ana kay ang backlog sa uncollected trash. Daghan ko no backlog sa uncollected trash, nagpile lang ko ning mga labayunon nga basura nya the long hauling distance to Aluginsan kining kalayo sa paghatod ngadto sa lungsod sa Aluginsan gikan sa Dakbayan sa Sugbo nining atong mga basura unya kini sang looming threat of fuel price hikes kining due to the unrest dito sa Middle East. So of course indirectly makaapekta sad ni matod ni Mayor Archibald kining tension dito sa Middle East. So muna nga karon ang yearly kuno nga garbage disposal budget matod pa sa mayor nga mokabat og 500 million pesos. Tungod aning tanan naa na sa 1 billion ngadto na sa possibly 1.5 to 2 billion pesos depending on fuel prices. So matod sa mayor nga this is a serious financial responsibility. Ang January 8 trash slide sa Benialio landfill nga mi kalas og 36 ka mga kinabuhi mao kini ang rason nganong karon walay labayanan ang Dakbayan sa Sugbo o kung naa man gani labayanan mas mo makagasto og mahal ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo tungod niini. So si Mayor Archibald mi eksplikar nga ang syudad mi hangyo ngadto sa Konsolasyon pero ang landfill didto nag-serve naman sad ni sa ubang mga landfill in Metro Cebu. So kining kuan mga higala kining mga duna say payment issue with ASEAN Energy Landfill didto sa Konsolasyon mao na nga nangita og laing alibyo, laing remedyo kining Dakbayan sa Sugbo mga higala. Alternative aron mao ni nahimugso ang Aluginsan nya ang kining paglabay ngadto sa Aluginsan. But then again matod sa mayor nga mahal. So muna karon nga kuan na siguro ang niadtong Pebrero 5 ang
ang konseho gisukit-sukit ang 60.83 million emergency contract with Asian Energy Systems Corporation para sa disposal of over 50,000 tons of garbage. Mo ni gisukit-sukit sa konseho nya gi-question sab sa mga konsehal kung anong ang cost kung whether the cost match actual waste amounts, underscoring financial strain of the crisis. So mo ni kinisang kasungian panagsungi tali sa City Council o sa Executive Department diha sa City Hall murag usa sad din kag contribute gipuno unta din nimo mayor tulo ra man tayo gihisgutan nga rason mayor kana sang panagsungi kay dili na hinuon maka come up og usa ka og unified nga decision nga win-win solution kay murag busy man sila good sa sige og panagbikil diha sad sa konseho og sa executive department. So pero bisan pa man ining tanan optimistic gyapon ang mayor sa Dakbayan Sugbo si Mayor Archival nga ang DNR will approve the phased reopening of the 3-hectare area in Binaliw. Kag gusto nila nga may langon taog ablihan pagbalik ang Binaliw kay aron dili na kaayo magasto. Nya nanghinaot sad sila nga mapaspas ni ang pag-approve sa mga requisitos sa landfill operator nga paspas ang pag-aprobar sa DNR aron dili sabin ana kadako ang gasto sa dakbayan sa Sugbo sa pagdispatsar sa iyahang mga basura. If permits are granted, the city would only need gamay nga additional funds compared to the massive increases now nga tungod aning arrangement. Ang mga barangay sad gipahimangnuan nga nga katong nay mga clearing feeder roads. Pag maghimo sila og mga feeder roads unya ang Department of Public Services andam sad ni nga pag-assist in kaso nay mga equipment breakdown aning mga dump truck nga maghatod og basura ngadto sa lungsod sa Aluginsan. So manap mga higala ang problema sa basura sa dakbayan sa Sugbo dili lang siya problema kay wala na kuha atong mga basura nanimaho ta diring basura pero more importantly it's also a financial problem. It's a big financial problem for the city. Nya kay nag-involve man ni siyang kwarta mga higala so ang mga manimuyo sa dakbayan sa Sugbo kamo do na sad moy kuan ani do na moy say ani kay of course ang gigamit sa dakbayan sa Sugbo pagbayad niini pundo man sa katawhan. Arita sa laing isgutanan mga higala labang tangad to sa national kay kagahapon may desider na ang Committee on Justice sa House of Representatives. Kining Committee on Justice sila ang komitiba sa House of Representatives nga mo decision kung duna bay kapasikaran sufficient in form and in substance ba ang mga impeachment complaints nga gi-file against sa atong Vice Presidente nga si Sara Duterte og kagahapon. In a vote of 54-1 to 0, 54 says yes, sufficient in substance. 1 said no, it's not sufficient in substance. Og 0 ang i-abstain. So voting 54-1 to 0, nakadaog nga may decider kining Justice Committee dito sa House of Representatives nga ang mga impeachment complaints were sufficient in substance. Kung maingon tag sufficient in substance mga higala, igtan-aw nimo sa mga complaints kay dili lang siya di ta makaingon nga pang haras ra ni og tawo, di ta makaingon nga pang demolition job ra ni kay pagtan-aw nila sa pasabot anang substance is ang content sa maong mga complaint sufficient kuno. So wala nagsadang ingon nga guilty dayon or convicted dayon si VP Sara kay of course ang desisyon magikan man ni ngadto sa mga senador nga who will act as senator judges in kaso man og ang plenaryo mubotar sa pag-transmit sa articles of impeachment ngadto na sa Senado. Pero ang atong giingon ani is at least para sa mga supporters against sa Vice President katong nag-ampo nga may unta ma-impeach ang Vice President, nakasurvive ang impeachment complaint sa first stage which is ang pag-check kung duna by sufficiency in form and substance. So ang mahitabuan ni mga higala kay 54 man ka affirmative votes, usa ang negative vote,
Ang usa ang ni-vote lang against it mga higala kay si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Nya walay ni abstain, 0 abstention. So kagahapon gideklarar nga ang third impeachment complaint nga gi-file sa grupo nga gipanguluhan ni Father Joel Sabalya og ang fourth impeachment complaint nga gi-file ni lawyer Nathaniel Cabrera are sufficient in substance. Og muna nga ang Justice Committee gihatagan na og 10 calendar days ang kampo ni Vice Presidente Duterte upon receipt of the complaints to comment on them nga pa-explainon or atagan silang chance ang habig sad ni Vice Presidente nga magka-comment. Nga gala, ang side sad sa Vice Presidente maingon nga they would still study the complaints. Karong Lunes, ang Justice panel deemed both the complaints sufficient in form. Katong niagi nga Lunes, mo nitong giingon nga ni-decide sad sila nga sufficient in form and kagahapon sufficient in substance. So na-follow na ang requirement nga sufficient in form and substance. So I believe ang next stage ani mga higala, kining mga complaints karon i-forward ni ngadto sa plenaryo. Well, paabot pa siguro ta sa comment sa habig ni VP Sara. Unya once nga naana ang comment sa iyang habig, i-forward na ni didto sa plenaryo. Diin adto ni magbutar sad ang entero House of Representatives. Tanang mga membro sa House of Representatives tagsa-tagsaon og pangutana kung unsay ilahang stance ani mga higala, kung dapig ba sila o dili sa impeachment complaint against the Vice President. So, tanawon sa nato ni Kolba Hinam kay lagi in light atong declaration ni Vice President Sara Duterte mga higala last week or 2 weeks ago nga buot siya nga mudagan pagka-presidente sa 2028. So, nag-ingon nga warning na kuno na sa mo vote for her impeachment, but we'll see how it will pan out soon diha sa Kongreso. Nga once ang Vice President mo submit sa iyang tubag, ang komitiba will then proceed to the next phase of the hearing to determine whether probable cause exists to approve the articles of impeachment. And if the committee later finds probable cause, then the approved articles of impeachment will then be transmitted to the House of Representatives, to the House plenary. Mo to kung giingon nga aron butaran nila mga higala. So, paabot ta kung unsay update ani kay medyo karon nga nahuman na ang kining kuan, nahuman naman to ang katong pag-hearing nila sa impeachment complaints against the President. So karon ang Vice President na pod niya. Mao lagi ni atong giingon, whether bagin ng politika kung kinsa lay makapabor, usahay karon munay kanta sa ages nga usahay naa sa taas, usahay sad naa sa ubos. So muna di sad ta makastorya, di sad ta makatag-an gyud sa panahon, baus-baus lang. So muna nga hinaot pa nga sa pag-decide nila sa impeachment complaints, ang ilang mga desisyon dili tungod kay naa sila'y personal vendetta, dili tungod kay na sila'y kalagot ani nga tawo nga subject for impeachment, but because doon na gid sila siguro nakita nga o wa sila nakita nga basis nga nung i-impeach ang Vice Presidente in the first place. Kay in the end sa ato nang permi giingon diri, there will always be a time of reckoning. Maabot ra gyud ang panahon mga higala nga kanang imong mga gipambuhat karon musumbalik ra sad sa imuha og paninglan ra sad ka, sudyaan sad ka sa panahon. So kamong mga kuan ang nato sa mga membro sa House of Representatives, so ingon man sa ato ang Senado nga kung unsa man gani na inyong stance, kung unsa man gani ang inyong desisyon, hinaot nga it will reflect the sentiments of the people nga inyong girepresentar, o gingon man it will also represent the truth and whether there is really a need to make the Vice President accountable for his or her actions. Okay? Nya na pupos na tong oras dinhi sa ato ang programa, ato sang tan-awon kung unsay giandam ni Tatay Dodong nga pulong o kinabuhi.
kasaysayan sa simbahang Katoliko na puno sa daghang sugilanon sa kinabuhi sa mga santos nga giisip ng mga martir. Sila giyatagan og dakong pasidungog tungod sa ilang pagtahan silang kinabuhi alang silang nahuptan nga pagtuo. Ang usa ka binuhat nga andam mohatag sa kinabuhi tungod siyang pagtuo giisip ng usa ka martir. Si San Esteban mo ang giisip nga unang Christian martir. Sa mga buhat 7:59 ngadto sa 60 atong nabasa ang iyang sugilanon. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo. Nga nagingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya o misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pakasada silang gibuhat. Tapos niya gisulti nini, namatay siya. Usa ka balaanon nga buhat kung imong gidawat ang kamatayon nga dunay makatarunganon nga bugti. Apan mas labing balaan ang kamatayon ni Jesus dinha sa cross alang sa kaluwasan natong tanan. Ug nahitabo kini gumikan sa dakong gugma samahan sa katawan. Kay sa Juan 3:16 nagingon man, kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod dinhi gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Kay nga atong pagtuo kang Hesus makahatag man kanato og kinabuhing dayon. Nahan dili angay kahadlukan ang kamatayon dinhi sa kalibutan. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langit mamahan, pagkabalaanon sa imong nahimo alang kanamo. Bisan sa among pagkamakasasala, giluwas mo kami. Wailay makahimo nini maong dalaygon nga buhat, gawas kanimo lamang. Busa, Ginoong Hesus, kami magpasalamaton kayo kanimo, kay ang imong kamatayon mo'y naghatag kanamong kagawasan. Amen. Sama-samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapo sa tong tulumanon karong buntaga. Sa di pa ta manamilit atong pasalamatan ang Philippine Airlines, si Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Ato sa pasalamatan ato ang news manager nga si Cap Dennis Tabar, ingon man mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne. Ato mga video editor Sir Rodel, Sir Raymond ug dinhi sa studio Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa pagpakiguban kanako karong buntaga niya sangan sa akong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sabtan ninyo ugma dinhi sa itong programa Matag Buntag. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu.